Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, ay inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayang Makabayan. Magsama-sama po tayo magkomentuhan at sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Ito po mga kababayan, nagsalita na naman po ang tagapagsinungaling di umano ng Malacanang at tinatawag din po ng Vice President na basura di umano. Ito po, sinagot po yung pong pahayag ni Congressman Paulo Duterte tungkol po ron sa utang na loob, mga kababayan. Yung utang na loob, sasagutin po yan ng tagapagsinungaling di umano ng Malacanang. Dahil hindi naman po uso sa kanilang utang na loob. Mga kababayan, hindi po uso. Ang importante po sa kanila kapangyarihan at pera ng taong bayan di umano. Hindi po uso ang utang na loob. Kapangyarihan at pera ng taong bayan ang mas importante. Hindi kaya? Ito po, umpisa na po natin pakinggan mga kababayan at panuorin. Yusek, on the first year of Duterte's arrest yesterday, Kong Pulong Duterte said it will forever be remembered as the day that the administration chose, quote, political vengeance over gratitude. Si Duterte raw po kasi yung nagpalibing kay late President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at yung goodwill daw po ng Duterte family ay sinuklian sa pag-aresto sa kanilang ama. Ang pagpapalibing po ng labi ni dating Pangulong Ferdinand Ferdinand E. Marcos Sr. ay ito naman po ay naaayon sa batas at nagkaroon din po ng desisyon as Supreme Court dito. At naibalita na rin po natin before na si Pangulong Marcos Jr. ay nagpapasalamat sa ginawa ni dating Pangulong Duterte patungkol po dito. Pero ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi naman po kinakailangan na i-tolerate o tulugan ang anumang akusasyon ng kriminalidad at takpan ng mata sa maaaring nadulot ng karumal-dumal na patayan ng EJK. Hindi rin po pwedeng ipikit ng gobyerno at ng Pangulo ang kanyang mata sa mga sinapit po ng mga complainants dito sa ICC. So, muli, nagpapasalamat po si Pangulong Marcos Jr. sa ginawang ito ni dating Pangulong Duterte at ito naman po ay sinang-ayunan ng Supreme Court at wala naman po nalalabag na batas. Sinang-ayon ng Supreme Court daw mga kababayan. Kung talagang yan po inaayon sa batas, bakit hindi po naipalibing na napakaraming presidente? Pati po yung pinsan niya. May kamag-anak din po ng mga Marcos, di po ba? Yung si Ramos. Hindi ba? Parang kamag-anak din po nila yan Si dating Pangulong Fidel Ramos. Nakita niyo po. Hindi po mapapalibing yan sa panahon ni Cory. Malabo po yon. Pero sa panahon po ni Ramos, hindi po naipalibing. Naayon po pala sa batas. Hindi rin po naipalibing sa panahon ni Erap. Hindi rin po naipalibing sa panahon ni Gloria. Hindi rin naipalibing sa panahon ni Pinoy. Naaayon po pala sa batas. Bakit dating Pangulong Duterte lang naipalibing? Napakatagal na panahon, dekada. Naaayon pala sa batas. At yung sinasabi ng po mga kababayan na si dating Pangulong Duterte raw ay kailangan managot dun sa EJK. Nahando na tayo bakit kailangan pong kidnapin ng gobyerno at magsabuatan at kailangan bayaran ng ICC pag pumupunta sa bansa? At wala naman pong jurisdiction sa atin ng ICC. Yun po ang kinu-question ng pamilya. Kahit na hindi na magbigay ng utang na loob. Pero yung tamang proseso ng batas ang tinatanong at kinu-question ngayon ng pamilya Duterte. Naaayon po ba sa saligang batas ang ginawa pong pag-aresto? Nakakuha po ba ng due process ang isang piskal, ang dating piskal, abogado at dating pangulo? Ganun po ba ang pag-aresto na ibibigay mo sa ICC? Ganun po ba? Kukunin po ng militar, ng mga sundalo, ng mga pulis ni Torre, dadalhin saan? Sa Villamor Air Base at hindi na dadalhin sa korte, diretso na sa eroplano, bibit-biting kita. Yon ang kinu-question ng pamilya. Tama ba ang proseso? Dahil alam na namin na hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas.
at walang jurisdiction ng ICC sa bansa. Alam na po namin yan. Ang kinu-question po ngayon ng pamilya at ng daan-daang milyong Pilipino, milyong-milyong Pilipino, tama ba ang ginawa ng amo mo pag-aresto? Tama ba? Naaayon ba sa batas? At ang isa pa, meron tayong judicial. May sarili tayong soberenya. Kung gustong panagutin ni Pangulong Marcos yung mga biktima ng EJK, nandiyan ang Korte Suprema. Pangulo ka ng Pilipinas. Bakit doon mo papausig sa banyaga? Bakit mo kinidnap doon mo dinala? Meron tayong korte. Pangulo ka, ibig sabihin, wala kang tiwala. Wala kang tiwala sa judicial mo. Isa kang pangulo. Hindi po ba katarantaduhan yon? Hindi po ba isang kahibangan yon? Hindi po ba pambabastos yon? Di ba pambabastos yun sa Supreme Court natin, sa judicial natin? Mismong Pangulo, walang tiwala. At walang sinasampang kaso. Yung mga biktima, hindi nagsampa ng kaso sa korte, kahit sa Supreme Court. Ganon. At itong mga kasama ngayon, at tagapagsinungaling dyan sa Malacanang, na tinatawag, di umano, at tinatawag na basura, sila rin po magkakasama noon, mga panahon na yon, di umano, na ayaw ipalibing yan. Yung tatay, yung matandang Marcos, di ba? Gusto nga nila ipahukay pa yung grupo na yan. Hindi po ba? Yung ngayong mga kakampi na yan, yung mga kaalyado ngayon, kasama po yata ang mga kaliwa, mga dilaw, pink, liberal, di umano, mga tahimik na, sila po ang ayaw na ayaw ipalibing yan. Yung matandang Marcos. Meron pa nga isang senador. Gusto pong ipahukay yan. Hindi po ba? Nakita nyo po. Ganyan po kawawalang hiya na. Di umano. Ang mga tao na yan. Hindi kaya? Mga kababayan. At gagaguhin pa mga Pilipino. Hindi po kami bobo. At likas po sa mga Pilipino na marunong tumanaw ng utang na loob. Dahil dyan mo makikita ang isang Pilipino na magandang ugali at mabuti ang kanyang asal. Hindi po ba? Kasi kung hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob, iba ka. Hindi ka gagawa ng matuwid, di umano, dahil makasarili ka. Hindi kaya? Hindi po ba? Karamihan po ng hindi marunong tumanaw ng utang na loob ay masasamang tao, di umano. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi ng mga magulang natin matatanda, pagka hindi ka marunong magpasalamat at tumanaw ng utang na loob, wala kang mararating, wala kang patutunguhan. Hindi po ba? Kaya lang pagdating naman po sa politika, may mararating ka. Iba naman sa politika. Hindi po ba? Kasi marami ka, yung narating mo, yung pinakamataas na kapangyarihan, nakuha mo. Naging presidente ka. Hindi po ba? Yang ganyang klaseng tao, napakahirap pong pagkatiwalaan yan. Di umano. Pagka ganyan po hindi marunong tumanaw ng utang na loob, mga kabayan, sino pa sasama sa'yo? Ang sasama lang sa'yo, yung makikinabang sa'yo. Pero sa ginawa mo, marami naman ang isusuka ka. Lalong-lalo, nakita mo, ang ginawa ng dating Pangulo Duterte, real talk, pinagbuklod niya, pinagkaisa niya ang Pilipino, ang mga Ilocano. Hindi po ba? Dahil nga nagkakabuklod-buklod ang Pilipino dahil hindi maipalibing yung matandang Marcos. Hindi po ba? Para magkaroon na ng tuldok, magkaisa na. Pero ano nangyari? Nung siya na po makaupo, nagkaisa po ba mga Pilipino? Nagbuklod-buklod po ba ang Mindanao, ang Bisaya, at itong Norte na Ilocos? Sige nga, mga kababayan, maganda po ba na idulot nito sa ating bansa? Gumanda ba ang ating bansa nung ipakidnap at ipatapon ng dating Pangulo? Umasenso po ba? Dumami po ba mga investor at mamumuhunan sa ating bansa? Gumanda ba ekonomiya?
Bagsak lahat eh. Hindi po ba? Wala na nga nagtitiwala sa ating bansa. Hindi po ba? Puro parusa at pahirap ang nangyari sa ginawa nila. Ang ating bansa ay nakarma. Bakit po hindi nakarma? Ang ipinalit po nila, pagnanakaw eh. Hindi po ba issue ng pagnanakaw? Ang nangyari po sa atin? Napabuti po ba yung ginawa nilang pagkidnap? Wala pong nahita ang mga Pilipino. Naubos pa pera ng bansa dahil nagamit po sa katarantaduhan at kawalangyaan. At hiyang-hiya naman po tayo sa tagapagsinungaling ng Malacanang. Hiyang-hiya naman tayo, mga kabayan. Hiyang-hiya tayo sa kanya. Hindi po ba? Hiyang-hiya tayo na siya pa nagsasabi na naaayon daw po sa batas. Naaayon sa batas? Ilang presidente nagdaan? Hindi na ipalibing? Unbelievable. Ibang klase ka. At nakita nyo naman po kung paano po tumanaw ng utang na loob. Ipatapon. Dating Pangulo. Kidnapping ang ginawa. Ganyan po katindi. At yung ginawa po sa Vice President, na kung hindi po dahil kay Vice President, wala po sa Malacanang yan tagapagsinungaling na yan, di umano. At yung tinatawag na basura. Dahil hindi mananalo presidente kung hindi sinamahan niya ni Vice President Sara Duterte. Hindi nga siya nanalo kay Leni nung Vice President. Kung hindi pa niya makuha ang Mindanao at Bisaya, sige nga, real talk. Baka talunin pa siya ni Pacquiao at ni Isko. At kung hindi tumakbo si BP at sinamahan siya, sa tingin nyo, hindi mananalo si Senator Go at si Senator Bato na pinatatakbo ni dating Pangulong Duterte. Sige nga, real talk, mga kababayan. Napakataas ng approval at trust rating ni dating Pangulong Duterte sa mga Pilipino. Hindi po ba? At hindi mo na maririnig ang tagapagsinungaling sa Malacanang kung hindi naging Vice President ng tinatawag na unit team na ngayon ipinababagsak. Hindi po ba? Yan po ang mga tao na marunong tumanaw ng utang na loob. Kung ikaw man, mangyari sa atin yan, yung ganyang klaseng tao, binigay mo lahat ng pabor, binalik mo sa kapangyarihan, ganyan na isusukli sa'yo, halos ipatapong ka at gusto ka nang mamatay sa ibang bansa, hindi ba mamumura mo yan? Hindi po ba? Lahat ng klase ng pagmumura magagawa mo sa taong yun. Hindi po ba? Tinulungan mo na, pinatapong ka pa. Ibang klase ka. Tao pa ba yan? Ganyan ba tumanaw ng utang na loob at ganyan ba ang magandang impluensya ng isang presidente? Yan po ba ang napakaganda attitude ng isang presidente? Di po ba? Mga kababayan, maraming salamat po mga kababayan sa inyo po. At syempre po patuloy po tayong manalangin at magdasal sa pag-iingat po ng pamilya Duterte, ang Vice President, lalong-lalo po syempre ang dating Pangulo na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at ang buong pamilya Duterte. At ang Vice President po ay maingatan din po sa kanya po mga paggawa. At ganun din po ang ating mga buong sambayanan at ang ating mga ex-marine, ang mga soldiers ay maingatan po tayong lahat sa kapamakan. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo mga kababayan. At thank you po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga subscribers po natin at sa patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyong lahat. Ganon din po sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po. At sa mga naagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At shoutout din po sa lahat na nagbibigay po ng tulong. Thank you po sa inyong lahat mga kababayan. At God bless po sa inyong lahat. Ingat po mga kababayan. At syempre po, tiis lang po. Paalam. Bye-bye.